Yan. So, we have the fundamental analysis. Okay? So, dalawa kasi yan guys, no? Yung trades natin, nakakaapekto sa presyo ng mga tinitrade natin ay technical analysis or fundamental analysis. Yan. So, ano to, basic lang to guys, no? What moves currencies? Yan. So, minsan, ang ganda na ng, ano mo, TA mo, technical analysis mo, tapos biglang gumanon yung gold. Boom! Di ba? Biglang bumagsak. Pero nakabay ka. Tapos wala kang SL. Di ba? Tapos hindi mo maintindihan kasi tama talaga eh. Di ba? Tama talaga yung buy mo. Okay, anong nangyayari? So, hindi mo alam na meron palang news. Okay, hindi mo pala alam na nagsalita pala si Trump or nagsalita si Elon Musk. O, di ba? Nagsalita yung mga importanteng tao ngayon di ba? Sa stock market or sa forex. Yan. So, interest rates. Number one, so ito, bibigay tayo ng mga examples. Guys, sobrang laki ng kailangan natin pag-aralan when it comes to fundamental analysis. Okay? So, I will just give you a bit of an idea para lang at least ma-introduce ko sa inyo. And if you're someone na medyo advanced ka na, good, that's good. Yan. Yun, keep on learning pa din. Yan, kasi para sa akin, wala naman talagang perfect trader na 100% nga. Okay? So, pero, the more that we learn about these things, mas madami tayong bala, kumbaga, no? So, when we're trading, mas marami tayong alam, mas marami tayong chances to win in the financial market. Okay? So, number one is interest rates. For example, ang central bank, nagtaas siya o nagbaba siya ng interest rates. Okay? So, ibig sabihin, kapag higher rate, nagiging strong yung currency. Pag lower rate, nagiging weak yung currency. Okay? And always remember, we are trading currency pairs. Diba? So, ibig sabihin, kung meron kang ang mga news, tingnan mo, for example, yung mga nakakaapekto sa USD, sa Euro, kung nagtitrade ka ng JPY, yan. Okay, so, yung mga central bank nila, di ba? For ECB, like European Central Banks. Okay, ano yung mga makakaapekto dun sa currency mo? For example, nagtitrade ka ng gold, kanina sa ano natin, example, ang tama talaga yung TA mo, buy dapat. Di ba? Kaya lang, meron palang news na nakaapekto sa USD. Di ba? Na lumakas pala yung USD. Okay, USD goes up. USD goes up, kabaliktaran siya, di ba, ng gold? Di ba? XAU over USD. So, pag tumaas yung USD, lumalakas yung USD, okay, babagsak si gold. Yan. Kaya yung TA mo, nawala ng saysay. Di ba? Na SL ka tuloy ngayon. Dapat may SL. Yan. Kasi nga, pag mga ganito guys, lalo na pag meron kang trabaho, meron kang business, sobrang busy mo. Tapos 30 minutes mo lang tiningnan yung ano, yung chart, di ka pa nanood ng mga news, hindi ka pa nakasubscribe sa mga news natin na mga ano, channels yan. So hindi mo nalaman yung nangyari. Okay? So pangalawa, economic news. Let's say merong jobs, inflation, GDP. Ayan. So meron kayo naririnig minsan, 'di ba? Uy, may news ngayon, NFP ngayon, NFP. Ayan. So yung mga importanteng news. Okay, na nangyayari sa mundo. More jobs equals stronger economy. Okay? Inflation, nakakaapekto din yan. Rising inflation, possible rate hike in the GDP. Economic growth equals strong currency. Okay? So guys, lahat ng mga bagay. Okay, CPI later 8:30 PM. Meron CPI. Okay. So yun yung mga bagay no na nakakaapekto sa mga currencies natin, tingnan mo yan. Okay, so forexfactory.com, pwede mong i-check dyan ano yung mga news natin, tsaka kung ano yung mga currency na maaapektuhan yung mga news na yon. Okay? So, for example, weak US NFP or non-farm, ano ba yung piso NFP? Nalimutan ko bigla. Yan. USD goes down by Euro USD. Yan. So,
ano kasi yan guys eh, tataas talaga yung Euro USD kapag bumabagsak yung USD. Yan, pag weaken. Ayan, pag nag-weaken yung dollars. So pangatlo, breaking news or politics. Ayan. Pag may mga nangyayaring yan, tulad ng pagkapanalo ni Trump, 'di ba? Nagkandagulo ang buong mundo, guys. Yan, dahil kay Trump. So, it's good or bad. Siyempre, kahit ano diyan, pwede sa atin kasi pwede tayong mag-buy, pwede tayong mag-sell. Okay? It's just that sobrang laking epekto nito, guys. Okay? Yung mga wars, uncertainty, meron time na ang laki ng na-loss ko sa gold. Yun pala dahil merong movement sa war. Yan, sa war sa Pakistan. Yan. So, ang laki ng naging movement, eh hindi ko alam, 'di ba? So, na-loss tayo ng malaki kasi hindi tayo nakikinig ng news, 'di ba? So, yung mga chaos, it brings uncertainty, okay? It weakens, okay, the GBP. So, yeah, for example, UK election chaos, it weakens the GBP, okay? Apektado yung GBP, USD. Yan. So, mag-sell ka ngayon. Okay? So, yan, pwedeng makaapekto din. And how to trade news. Ayan. So, halimbawa, nakita mo na, coach, may news pala. Ayan, may news. Anong gagawin ko dyan? Diba? So, check economic calendars like Forex Factory. Ayan, wait for the news to be released. Watch the market's reaction. Ayan, mahirap yung ipe-predict mo, pero minsan may bias talaga tayo dyan kasi based on historical data, makikita natin doon ano ba yung nangyari for the past 3 years, ano ba yung nangyari for the past 5 years when it comes to these types of news. Okay, meron din akong mga naririnig na kapag NFP, magbabay sila sa gold, yun yung lagi nilang ginagawa. Pero this is very risky guys, no? Especially kapag news, I would suggest na maglaan talaga kayo ng separate funds for that. Okay, halimbawa, maglagay ka lang ng $20, $30, or $50 sa another trading account mo. Huwag mong itataya ang buong trading account mo dyan. Okay, kasi baka umiyak ka. Yan, and always put stop loss, pero kung minsan sa sobrang bilis ng galaw ng market, hindi na kumakapit yung mga stop loss. Okay, huwag tayong magalit kasi it's really part of it. Slippage, yan, baka magka-slippage, yan. Trade in the direction of momentum. Mabilisan yan guys minsan, no? And minsan may fake out din talaga, biglang gaganon, bubulusok, tapos biglang bababa agad, di ba? So, naiiwan ka sa taas. So, if you are not, kumbaga, kung hindi malakas ang puso mo, ayan, wag ka nang sumali, okay, sa news trade natin yan. Risk management, yan, of course, never risk more than 1 to 2% of your account on one trade. Always use stop loss to protect yourself. Don't trade just for the thrill and follow your plan. Okay, I have more examples here. For example, nagkaroon ng interest rate, okay, na tumaas. Yan. The Fed increases interest rates. Kasi lagi natin naririnig yan. Ano bang ibig sabihin yan? So, what it means is higher return. Ibig sabihin, more investors buy USD. Okay. Ngayon, pag maraming bumibili, okay, more interest equals more demand, which is stronger currency. Kuha? So, kung magte-trade ka ng USD, JPY, it would be a buy. Pero kung magte-trade ka ng XAU USD, it will be, ano? It will be anong effect nun, guys? Stronger. Stronger USD. Anong magiging effect sa gold? Sige nga, kung nakukuha natin. Sige, chat nyo nga, guys. Anong magiging effect sa gold if we have a stronger currency based sa news? Based sa interest rates. Bagsak ang gold. Ayan, very good. O, 'di ba? May mga nakikinig pala, 'di ba? So, GCash ka mamaya. Ayan, mga nakikinig diyan. Oo. 'Di ba? So, si Miss Miriam, ayan. Thank you so much. And example 2, kapag bad jobs, ayan, may nakakita nyo, bad jobs report. 'Di ba? Example din ng news yan. Non-farm payrolls is lower than expected. It's lower than expected, 'di ba? US job market is weak, it means that economy is slowing.
Okay, so what traders do? Sell USD pairs like Euro USD because USD is the second currency. If it weakens, the price goes up. Yan. Bad jobs equals weak USD, Euro USD goes up. Yan. So, ang mangyayari niyan, actually buy ito. Yan, buy. Kasi kung weak ang atag ito? Sell pala, sell. Sorry. So, bad jobs yan equals weak USD equals Euro USD goes up. Yan. Sell USD, ayan. Buy pairs like Euro USD. Okay? So, magiging buy ng Euro USD. Yan. Political unrest. Yung kaninang example din natin. It's about GBP naman. Yan. For example, ng UK, nag-announce sila surprise elections. Ibig sabihin, it is an uncertain news. What it means is investors avoid GBP. So, anong gagawin? Okay, so, magbabay tayo ngayon ng USD GBP or GBP JPY. Pwedeng i-short yan. Okay, expecting price to drop. Uncertainty equals weak currency. So, it equals to traders sell. Okay, so, kung medyo nalilito kayo, ano siya magkalabang kasi guys, di ba? Minsan, nasa taas ang USD, nasa baba ang GBP. So, meaning to say, di ba? Ano sila tawag dito, magkabaliktad sila 'di ba? So, yung correlation nila. So, kapag pag lumalakas, okay, for example, lumalakas ang USD, 'di ba? Pag lumalakas yung USD, syempre, babagsak si gold, 'di ba? So, magka-ano sila, may correlation yung mga pairs natin. Okay? So, yan. Example number 3, ayan, umulit na siya. Ayan. Example number 4, high inflation or for example, sa euro. Yan. So, Eurozone inflation is rising fast. What it means that ECB or the European Central Bank might raise interest rate soon. So, guys, kapag nagtataas ang interest rate, for example, yung European Central Bank, okay? Usually, yung euro, it gets stronger. Okay, so pag mas malakas yung euro, tas ikaw, ang euro USD tinitrade mo, tataas yan. Okay, so you should buy. Kuha. Tas magtitrade ka din ng euro JPY dahil may euro din doon, tataas din siya. Okay, so you should buy din. Okay, so ito yung mga examples, okay, common examples ng pwedeng makaapekto sa trade natin. Okay, so, okay, okay pa ba kayo? Ayan. Sinong sumakit ang ulo, yan. Kaya gusto natin mag-copy-paste tayo ng ano. Taas kamay na magka-copy-paste ka na lang pala. Okay, wag na lang pala, Coach Lee, sumakit pala yung ulo ko. Ang dami ko palang kailangang i-check. Yan. So, guys, hindi masama na habang kinaaral mo pa tong mga bagay na to at wala pang masyadong oras ngayon, hindi masama na mag-copy-paste ka muna sa mga pro traders. Kasi, ang mga pro traders natin, bago sila mag-send ng signal, tiningnan na nilang lahat 'to. Okay, naka-subscribe sila sa mga news, alam nila yung mga magiging effect niyan. Siyempre ang tagal na nila nagte-trade, 'di ba? Si Abdallah 20 years na 'yan, 'di ba? Or more. So, kumbaga, mas marami na silang experience when it comes to trading. Kaya nga sinasabi natin, 'di ba? Na marami talaga tayong kailangang i-consider, marami pa tayong kailangang aralin. We are all beginners here. So, kaya maganda talaga na we have this kind of community so that we can grow and we can also learn from each other. Ayan.